So, in total na na-receive na po natin ay And magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Ngayon po ay June 4, araw ng Huwebes. At nandito po tayo ngayon sa farmhouse. And I'm sure na marami po siguro sa inyo ang gusto nang malaman kung ano na ba yung update dun sa dapat ay ipapagawa natin na tahanan dun sa pinagbayanan. Na yun nga po, unfortunately, ay hindi na po matutuloy doon sa pinagbayanan. Pero gaya nga po ng nasabi ko sa inyo nung nakaraan, hindi po ibig sabihin na hindi natuloy doon, hindi na natin siya itutuloy. Itutuloy pa rin po natin siya. Ang purpose niya ay the same pa din. Ang kaibahan lamang ay ito po ay magiging focus na dun sa mga scholar natin dito sa Mindoro. Kumbaga sila na yung pipiliin natin na mag-board doon sa ipapatayo po natin na bahay. Ngayon sa kasalukuyan, yung mga materyales po kasi noong ating ipapagawa sana na tahanan nga dun sa Mindoro, yun po ay naipahakot na natin. So, kinailangan po natin umarkila ulit nung bangka. Yung parehong bangka na nagdala dun sa pinagbayanan, yun po ang nirent ko rin na bangka papunta naman dito sa Talawtaw, dito sa farmhouse. So, dahil may kalayuan nga po yung pagdadala nila dito sa farmhouse, kaya ang naging arkila po natin ay kapareho na rin nung naging arkila natin nung pagdadala doon. So dahil nagrent po tayo ng 20,000 noong pinadala po natin lahat ng materyales, pero yun po ay actually kung titignan po natin dun sa presyohan talaga, ano na yun, mura na din po yan kasi marami naman po tayong materyales na pinadala. Yun nga lang, ang kaso nga lang po doon ay yung kinailangan natin na magkaroon ng pangalawang biyahe papunta naman dito sa Talawtaw. So, ipapakita ko po sa inyo yung ating mga materyales na ating pinahakot. So, nandito po sa likuran ko, yung nakikita nyo po na may takip na kulay blue. Eto, yan po yung ating mga semento. Ayan. So, yan po yung mga semento na ating original ay pinahakot dun sa pinagbayanan. So yan, lahat po yan 80 pieces na simento. Nandito lahat ng pako na kailangan natin. Yung lahat ng pako sa asbestos. Then eto yung GI wire na binili natin. Nilagyan lang namin ng dito ng plywood para hindi maapektuhan po yung yung wall netong bahay. Kasi nga baka masira siya dahil dun sa alikabok nung semento. And then kung nakikita po ninyo sa paligid ko, medyo hindi po maaraw nitong mga nakaraang araw, talagang nag-uulan. Kung makikita po ninyo yung fish pond na yon, ayun kita nyo, mataas na po yung tubig ngayon. Dati tuyo yan. Tapos bukod po dyan sa mga semento, nandito na rin yung lahat ng plywood na ating pinahakot din. So yan po yung lahat, pati yung kulay black na crocodile, yung pinolik board. And then nandito naman sa harapan natin yung lahat naman ng asbestos na pinahakot din natin, 34 pieces na 10 feet and then 17 pieces na 8 feet. And then nandito rin po yung ating mga steel bar na binili din natin. So lahat ng yan. And then as you can expect, 'di ba, yung steel bar po kasi madali po yung kalawangin. Kaya ganyan yung itsura niya. So, yun pong mga ibang pinamili natin kagaya nung hose na nandun pa. Actually kasi nung kinuha po nung bangka yung mga materyales, hindi na po ako sumama doon kasi na busy din po ako dito sa bahay. And unfortunately, wala po yung pinsan ko noong napunta po sila, kaya hindi nila nadala yung hose saka yung drum na atin pong pinabili. So, I'm sure marami din po sa inyo yung excited na din na malaman kung ano ba yung next step natin. Dahil nga, hindi na po tayo makakapagpatayo doon sa pinagbayanan, ano na po yung gagawin natin? Sa totoo lamang po, sa kasalukuyan, naghahanap ako ng ibang location. Sana
dito sa Talawtaw na kung saan hindi na nila kailangan sanang pumunta dito sa dito sa, kumbaga hindi na nila kailangan tumawid diyan saan diyan. Kasi nga po kapag yung tag-ulan, nagiging po yan, maputik saka matubig yung banda doon ng palaisdaan. So naghahanap po sana ako ng location kung saan pwede natin siyang ipatayo. Well, ongoing pa rin yung paghahanap, pero yun nga po, worst case scenario, dito natin siya itatayo. Dito po sa farm din, kung saang side man dito, kung dito man sa right or dito sa left, pero yun na po yung worst case scenario. Sa totoo lang sa ngayon, parang ayoko na siyang madaliin ng i-rush pa siya yung pagdedesisyon, kaya kumbaga parang inihintay po natin yung mga impormasyon, mas maraming impormasyon, kasi yung sa Kabayanan po kasi naghahanap tayo ng ibang location, so baka naman meron doon na pwedeng doon na natin ilagay, at kung meron, alin yung pinakamagandang location para doon natin siya ipapatayo. Pero sa ngayon gusto ko lamang pong i-update din kayo, kasi syempre sa dami na rin ng materyales na ating pinamili, and siguro gusto nyo din pong malaman or makuha yung update ng kung magkano na ba yung total na amount na ipinadala ng mga sponsors para dun sa ating project. So iisa-isahin ko pong pasalamatan din, of course, yung mga tao na nagdagdag nung para doon sa ating bahay na ipapatayo. So yung last update po natin na na-mention ko dun sa ating last video, check ko lang po sandali meron po ako ditong update Ito. So yung last na update po natin dun sa ating last video, ang total na po noon ay 227,267 pesos and 06 centavos. So yun po yung total nung nakaraan. Pero after po kasi ng 227,000, meron pa pong mga ibang nagpadala, at gusto ko pong banggitin sila at pasalamatan dun sa kanilang ipinadala din na tulong para doon sa ating ipapatayo po na tahanan. So nung May 9, nabanggit ko na po ito dati kasi binati po natin siya sa kanyang birthday. Ito po ay galing kay Ma'am Marites Rodriguez. 3,000 pesos. Nagbigay po siya ng 3,000 pesos. Ito po yung panahon na nandun po tayo sa Siargao. Kaya binati po natin ang kanyang kaarawan. Kasi sa halip na mag-celebrate po ng kanyang birthday, mas pinili niya po na itulong yung 3,000 pesos para doon sa tahanan na atin pong pinapagawa. And then nung May 11 naman po, naka-receive din po tayo ng 100 Canadian dollar. Ito naman po ay nanggaling naman kay Ma'am Daphne Belicano. Ayan, si Ma'am Daphne Belicano. Ma'am Daphne Belicano from Canada. Yun naman, binati naman natin yung birthday nung kanyang apo naman na si Matthew Raziel. Yun. And then nung May 14 naman po, naka-receive po tayo ng 3,000 pesos. Ito naman po ay nanggaling kay Miss Taiwan Girl. So si Miss Taiwan Girl, si Ma'am Mila, siya po ay nagpadala naman ng 3,000 pesos. Yung 1,500 po noon ay pinadala naman po natin kay Krishna para doon po sa kanyang tinutulungan na bata na kanyang na-feature doon sa kanyang charity work. So naipadala po natin yan kay Krishna, at si Krishna po ay nagpasalamat din kay Ma'am Mila na siyang nag-send ng 1,500. So in total, yung 3,000 po, yung 1,500 ay binigay po ni Ma'am Mila para dun sa tahanan, at yung 1,500 ay para naman po dun sa charity ni Krishna. Ayan. And then nagpadala din po ng 2,000 pesos naman si Ma'am Amor Samson. So maraming salamat po Ma'am Amor Samson. Hindi po ito yung una niyang padala. I think ito na po yung pangalawa na pagpapadala po ni Ma'am Amor.
And then, nung May 16, nagpadala din po ng 5,000 pesos naman si Ma'am Cecil Ancheta. Ma'am Cecil Ancheta, maraming salamat po dun sa inyong ipinadala na 5,000 pesos. Ito naman po ay kinlaim natin sa LBC. And then, nung May 18, nagpadala naman po si Tita Lily ng 4,000. Though dun sa 4,000, yung portion po noon, which is 2,500, ay para sa scholar. At ang para doon po sa tahanan ay 1,500 pesos. Ayan. And si Tita B, Matita B, hello po. Ayan, ang aking digital mom, Matita. Nung May 19, siya po ay nagpadala naman ng 6,000 pesos or $100 nung May 19. Nung time na yun po kasi ang exchange rate ay nasa 60 pesos. Kaya naman in Philippine peso, that's equivalent to 6,000 pesos. Yun po yung na-claim natin dito lamang sa Kalatagan nung May 19. And then nung May 21 naman po, nagpadala naman si Tita Judith from California. Nagpadala po siya ng 12,322.06 centavos. Yung 10,000 po noong 12,000 ay para naman dun sa school supplies. Yan. So ito po yung sinasabi ko na meron po kasing another sponsor na nagpadala naman ng para sa additional school supplies. Kasi yun pong ipinamigay natin dun sa Sitio Dapdap saka sa Sitio Agbacong, yun po ay nanggaling kay Lynn Adams at kay Tita Moscow. Yun po ay worth 10,000 pesos din po. And then nagpadala naman ngayon si Ma'am Judith naman or si Tita Judith naman from California ng 10,000 pesos din para sa mga school supplies. So yun po yung sasadyain ko. Ako po ay pupunta, luluwas muna ako ng Laguna dito sa susunod na biyahe para nang sa ganun ay maibili po natin yung mga school supplies at ganun din yung ibang pinapabili po ng sponsors para naman doon sa mga scholar natin na nandoon po sa Mindoro. Kaya ako po ay luluwas Friday, so tomorrow kung magkakaroon po ng biyahe, ako po ay luluwas or kung Sabado or Linggo, yun, luluwas po muna ako para nang sa ganun ay mabili yung mga kailangan bilihin. Tapos para pagbalik po natin dito, bago mag-start ang pasukan ay maipamigay pa po natin yung school supplies. Though ang start po kasi ng pasukan ay June 8, pero hindi pa naman po kumbaga ano pa lang yun, first day yun, so hindi pa naman talaga nakakabili yung may mga bata pa na hindi pa naman nakakabili talaga ng mga kumpletong school supplies. So abot na abot pa naman tayo sa pamamigay sa ating pagbalik noong school supplies. So yun, yung natitira po dun sa 12,322.06 ay yun naman po ay para din doon sa tahanan, which is 2,322.06. Ayan, galing po yan kay Tita Judith. And then si Ate Sel, thank you po. Nagpadala ulit siya ng additional 2,000 pesos. Si Ate Sel. So ito naman ay para sa mga scholar, para dun sa, kumbaga, dun sa charity na ginagawa natin. So i-add ko muna siya dun sa total po na na-receive natin. So that's 2,000 pesos. Pinadala niya kay Pugong Biyahero. At si Pugong naman ang nag-send po papunta sa akin. Kaya thank you so much po Ate Sel. And of course, PJ, thank you sa palaging suporta. Ayan. And meron pa tayong isang na-receive which is May 29. Kamakailan lang ito. Na nag-send naman po siya ng 2,400 pesos sa pamamagitan ng aking GCash account. So yan po ay galing naman kay Tita Marife. Tita Marife, maraming salamat po sa inyong sinend na 2,400 through my GCash account. Ayan. So yun po yung last na na-receive natin. In total, let me check po yung total na ano ko na po ito kanina. Ayan. So, in total na na-receive na po natin ay 257,419.12 pesos. Ulitin ko po, 257,419 pesos and 12 centavos. So, yun po yung total na ating na-receive. Ngayon, tatanungin nyo naman po siguro,
kamusta naman yung mga nabili na natin na materyales? Kasi, syempre po, out of the 257,000, nakabili na po tayo ng mga materyales. So, dun po sa materyales na nabili natin, yung sa una pa lamang na iniwanan natin dun sa pinsan ko, na 10,000 pesos para doon sa septic tank. So, yun pong mga materyales na binili doon sa Abra de Ilog, ang total po noon ay 10,000 pesos. Though meron pa po akong kailangang bayaran doon kasi hindi ko pa nabayaran doon sa pinsan ko yung labor nung pagpapahukay na ginawa natin. Unfortunately, wasted po yun. Kumbaga nasayang kasi nga hindi naman matutuloy. Kaya lang syempre, kailangan ko pa rin po yung bayaran. So, okay lang naman po kahit on my own account, okay lang po yun. So, yun pong sa septic tank na una natin na iniwanan dun sa pinsan ko, ang total po noon ay 10,000 pesos. Yun po ay 20 bags ng cement and then steel bar and then yung hose na para sa tubig, yung isang rolyo po ng hose. Ang isang rolyo po noon, I think, dun po sa kanila ay nasa parang almost 2,000 din eh. Kasi yung pinabili po natin dito sa Calatagan, 1,700. Mas mura yung dito po sa Calatagan. Pagdating po kasi doon, dahil Mindoro na yon, medyo may konting kamahalan. Tapos yun nga po, yung semento at saka yung mga steel bar. Tapos nagbayad din po tayo ng ng pagpapahalo blocks noong para sana dun sa septic tank, which is 200 pesos po kasi kada isang supot ng semento. Yung ang total po kasi ng semento na pinahalo blocks natin ay 10 bags ng cement. Kaya ang equivalent po noon ay 2,000 pesos. Ngayon tatanungin niyo po siguro, nasan yung hollow blocks? Bakit wala dyan? Hindi ko na po pinahakot yung hollow blocks. Hindi ko na po pinahakot yung hollow blocks papunta dito sa Talautaw dahil grabing effort yung kailangan pong gawin para mahakot yung hollow blocks. So, ang ginawa ko na lamang po ay sinabi ko dun sa pinsan ko na kung merong bibili, kung merong magpapagawa ng hollow blocks, sa halip na magpagawa, yun na lamang yung saulan. Isoli na lang yung kung magkano yung ginastos natin dun sa hollow blocks na yon para maging cash na lang siya pabalik at dito na natin siya ipapagawa dito sa Talautaw. Dito na po tayo magpapagawa ng hollow blocks. Kesa naman po hakutin yung 300 pieces na hollow blocks, baka hindi na po pumayag yung yung na maghahakot kasi masyado siyang ma-effort and then maliit naman yung value nung 300 pieces na hollow blocks. Kumbaga mas lugi sila sa pagod kesa doon sa materyales na kanilang bibitbitin. Kaya yun po yung ginawa natin. Yun po ay ibebenta na natin doon sa pinagbayanan at yung cash, yun naman na po ang ipanggagawa naman po natin ng hollow blocks dito na equivalent din sa 10 bags of cement worth of hollow blocks. So yun po yun. And then, yung materyales naman po na binili natin dun sa Siltos, yun po yung 80 bags ng cement, and then lahat ng steel bar, and ano pa ba? Yung GI wire, yung mga pako na kinailangan nating binili, na kinailangan nating bilhin, and ano pa ba yung nandun? Ayan, eto po sa resibo, ipapakita ko po sa inyo, nandito po yung resibo ng total ng binayaran po natin dun sa Siltos Hardware sa Calatagan nung namili po tayo. Di ba nag-canvas po tayo tapos pinili po natin yung alin yung may mas mura na total para dun sa lahat ng kailangan natin. At yun nga po yung Siltos Hardware, ang total na nabili na po natin doon ay 33,950 pesos. Ito po yung resibo. Nandito po sa right side ko, dito po ilalagay. So, yan po yung total, 33,950 pesos. And then, para po dun sa materyales na yon, nagbayad po tayo sa Philippine Ports Authority, dun sa Calatagan, ng 600 pesos. Pagdating naman po dito sa Talautaw, yung binili naman po natin na asbestos na 34 pieces na 10 feet at 17 pieces na 8 feet, plus 15 kilos na pako na para doon sa asbestos, ang total po niya ay 40,298 pesos. So, yun, 40,298 pesos. And then, yung arkila po natin sa bangka nung papunta, nagkakahalaga po yan ng 20,000 pesos.
And then yung kahoy na binili po natin, ang total po noon ay 1,200 board feet. And per board feet po ay nagkakahalaga ng 35 pesos. So medyo mura po, mas mura po dito sa amin ang kahoy. Kaya mapansin nyo 35 pesos lang yung board feet pagdating po sa sa Manila. Doble po yata yung presyo. Pero dito po kasi ay 35 pesos yung board feet. Kaya yung 1,200 board feet na kahoy ay nagkahalaga po ng 42,000 pesos. So majority po kasi nung ipapagawa natin is made of kahoy. Kasi yung semento po noon, yung base lang talaga. Kahoy na po yung lahat, yung pataas. Nandun na po yung haligi na malalaki, yung pinakita ko po sa inyo na nandun sa ng pinsan ko. Pero hindi pa po natin siya nadala dito kasi yung pinsan ko yung magdadala noon ng lahat ng kahoy. Papunta naman po dito sa Talawtaw. So lahat po ng kahoy na yun ay dadalahin din papunta dito. Update ko po kayo pag nadala na dito kasi hindi po siya kaya na ikarga lahat doon sa bangka na inarkila natin kasi ano po yun, hindi siya pwedeng sabay-sabay na dalahin. So dadalahin po yun ng pinsan ko dito ng paunti-unti din kasi hila po yung iba doon. So nakadepende rin sa panahon kung safe ba na magdala sila ng kahoy papunta naman po dito sa atin, dito sa Talawtaw. So update ko po kayo once na ma-receive po natin yung mga kahoy na yon. And then yung dalawang pirasong drum na ipinakita ko po sa inyo, ang isang piraso po noon ay 800 pesos, kaya that's 1,600 pesos. And then yung additional hose, yung pinabili po natin sa Kalatagan, which is 1,700 pesos. And then yung pinabili po naman natin na sawali, yun po ay yung dalawang piraso ng sawali po na yun ay 8,000 pesos. Tapos, kailangan po natin bayaran yung sa transportation po pala nun na kasi wala pong biyahe nun, naipakarga lang po natin yung sa maliit na bangka, kaya babayaran po natin yun. Tsaka yung tricycle na ginamit para makuha po yung sawali. So, yun po ay 1,000 pesos, kaya yung total na expense po natin dun sa sawali ay 9,000 pesos. And then, yung last na arkila po na nangyari, dahil nga pinabalik natin dito, so that's 20,000 pesos. Pero okay lang po yun, kahit yung huling arkila na papunta dito, pwede ko nang i-account po yun sa akin. Wala naman pong problema yun. Pero just to sum everything up, yung expenses na total na po natin para dun sa bahay ay 181,000 pesos and 148. So, that's 181,148. Yun na po yung total expenses. Kaya naman, kung babawasin po natin siya, dun sa ating total na na-receive na sponsorship, which is 257,419 pesos and 12 centavos, i-less po natin yung 181,148 pesos. Ang natitira pa po nating cash on hand ay 76,271 pesos and 12 centavos. So, meron pa po tayong cash on hand na 76,271 pesos and 12 centavos. So, yun po yung total na cash on hand po natin. And rest assured po na yan ay buong buo po na nasa sa atin pa. Yan po ay nasa sa akin at buong buo po yan, nasa sa aking account po yan na hindi po natin yan binabawasan sa kung ano man na personal na expenses o kung ano man na ginagawa natin dun sa iba nating charity. Dahil syempre, yung mga pagpunta po namin dun sa iba-ibang lugar, dun sa Mindoro, yan po ay hindi po natin yan binabawas dyan. Kasi yung amount na yan ay para lamang po doon sa tahanan na ating ipinapagawa. Kaya lahat po ng biyahe na ginagawa namin, lahat ng expenses, gasolina, arkila sa bangka, lahat ng other expenses na ginastos namin sa pagpunta, pagbalik-balik, hindi po natin yan isinasama dyan. Yan po ay expense natin doon sa ating charity
na ginagawa at ayoko po siyang ihalo doon sa para naman doon sa tahanan. Ang gusto ko po kasi ay makita po ninyo na 100% lahat po noong inyong ipinadala para sa tahanan ay 100% na mapupunta po doon sa tahanan, hindi sa ibang bagay na ginagawa po natin. So, yun. Ayan po ang ating recent update. Bigyan ko po kayo ng susunod na update kung saan natin siya ipapagawa. Pero gaya nga po ng sabi ko, ayoko na siyang i-rush. Ayoko na siyang madaliin. Kasi yun naman pong gagawin natin para dun sa mga scholar. At bibigyan ko po kayo ng ibang update para naman dun sa kung ano naman yung ating gagawin para sa ating mga scholar naman. So, siguro dito ko muna po tatapusin ang ating update. Ito po ay update para dun sa bahay na ating ipapagawa. At muli sa mga sponsors po na nagpadala at patuloy na nagpapadala para po doon sa ating ipapagawa na tahanan, maraming salamat po. Rest assured na yan po ay hindi masasayang, hindi mapupunta sa ibang bagay, yan po ay mapupunta doon sa tahanan. Yan po ang ipinapangako ko po sa inyo. At ganun din po, syempre bukod sa ating mga sponsors, ganun din sa ating mga viewers and subscribers na patuloy na nanonood without skipping ads, nagko-comment, nagla-like, nagsi-share, at sa pamamagitan po niyan ay nagge-generate po tayo ng revenue na siya naman natin ginagamit para makagawa naman ng ibang mga charity works. Halimbawa po, yung pamimigay po natin ng school supplies. Syempre, yung mga ginagastos po natin para pang-arkila ng bangka, yung pang bili ng gasolina, and syempre yung food ng team sa pagpunta doon, yan naman po ay napupunta doon. Kaya kami po ay labis na nagpapasalamat din po sa ating mga dear viewers and subscribers na walang sawang sumusuporta at tumatangkilik po sa ating mga videos. Ayan. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At kung nasa saang panig man po kayo ng mundo, muli magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. At ang lagi po namin prayers, tayo pong lahat ay blessed ni Lord. God bless us all. Thank you everyone, and may you have a good rest of your June 4 Thursday. Maulan po ngayon, kaya naman po doble ingat po sa inyong lahat. Mahal po namin kayo. Thank you everyone. Bye-bye.